Ang music, sobrang integral part niya. Hindi mo naman makukuha yung mga bagay ng ganun ka lang dito, no? Taman, all around the world, there's always fire. Pag may mga lumalapit na ganun, tinataboy ko talaga. Mumukha ko sumasayaw, parang dumami yung kamay ko daw. So sa mga ceremonies ko, I sing, I dance. Akala kasi ng mga tao, pag shaman, puro spiritual. Binabalik ka ba sa lupa? Parang tinawag ako eh. Ang daming mga energies na sobrang luma. Ha? Meron ba? Dala-dala niya. Napapagod na siya. Buhat-buhat niya yung elemento na yun. Ang problema, other elements, minsan sila din yung gumagawa eh. Pag lumapit ka sa akin, sinabi mong may manananggal kang nakita, hindi ko sasabihin na walang manananggal. Aalamin natin, sobrang lakas ng utak ng tao. Rituals from the Philippines, ceremonies from the Amazon. Lalagyan ka ng ano sa likod, ng sugat, tapos ilalagay yung frog poison. Susuka ka talaga. Merong owl akong laging nakikita sa ceremony ko. Alam mo, parang may sasapi sa'yo, you're in the state of trance. Ceremonies, may mga ginawa yung participant mismo. Bumalik ata siya sa pagkabata habang nasa ceremony. Maghuhubad yung participant. There are some wild journeys. Nakita ko na lahat. Lumapit sa akin, sabi niya, ginanon niya yung mukha ko. Sabi niya, masaya sila, tas naluluha sila kasi gagawin ko siya hanggang sa dulo ng buhay ko. Kung may mga naniniwala sa Buddha, Allah, Jesus, all of these things that we believe in. And if it's not true, it's not true. Kasi Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! ako po si Alan Calmado, isang Neo Babaylan. Ang Neo Babaylan, from the term itself, Neo, something new. So, ito yung mga group of people now na who dives into shamanism, but more on the aspects of the new world because iba na ngayon eh. Iba na yung panahon ngayon. So, meron mga aspeto na kailangan i-considera ba. So, yun yung mga neo-Babaylan. But we still focus on spirituality and more so, para may idea yung mga tao, it's more on helping, supporting people. Kasi ang akala natin pag meron tayong mga sakit, ano lang siya eh, sa physical body lang natin, but also our spiritual body needs healing and tending as well. Parang albularyo po ba siya or hindi ba? Good question. Well, hindi ko pa rin kasi nalalaliman ang mga albularyo. Pero on the sense, and the Filipino sense, yeah, could be. Ang makikita ko na pagkakaiba is, yung ginagawa ko nga is, yeah, more on leaning towards the spiritual. Pero also helping sa physical body ng mga tao. Kasi minsan, kunyari, meron akong ngayong mga binibigay sa mga tao. It's called Hape. Galing siya sa Amazon. So, si Hunikui tribe, meron silang... Actually, maraming mga tribes sa Amazon na gumagawa ng Hape. It's from tobacco. Tapos, binibigay siya as a snuff. So, ibubuga siya sa ilong. Tapos, it clears your mind. It clears your body. So, ginagamit siya ng mga taga-Amazon pag kunyari masakit ulo o kaya tawag nito, nahihirapan sa paghinga. Pero on the spiritual side, natutulungan din sila kasi it clears everything. So, kung meron kang mga bigat na nararamdaman sa panahon na yun, iniibsan niya. So, parang binabalik ka ba sa lupa? And nung hinanap ko, as Neo Babaylan nga, di ba? And I also believe in spirit science. So, hinanap ko kung meron ba talaga siyang physical qualities na makakatulong talaga sa mga tao. And meron talaga. A tobacco being snuffed to you with other ingredients really help you. Ayun po, no? Bakit niyo po ba naisip na maging isang Neo Babaylan po or shaman po? Hindi ko rin alam. Charot. Parang, paano ba? Ang ganda ng tanong.
pag nalaman mong artist ka, artist ka. Pag nalaman mong lawyer ka, lawyer ka. So para sa akin, nung nainteresado ako sa ganito, sa shamanism or sa pagniniyo-babaylan, parang tinawag ako eh. And tinanggap ko na rin sa sarili ko na gagawin ko siya hanggang sa dulo ng buhay ko. Kasi hindi naman importante sa akin na hindi nga importante sa akin yung pagtawag ng babaylan eh. Parang mas more on pag nakita kita, natulungan kita, tas nakita kong gumanda yung buhay mo. That's the best prize for me. Parang wow, may natulungan ulit tayo. So happy. Paano po ba maging ganyan? Kailangan po ba is, may prerequisite po ba siya na kailangan yung family member is ganito din dati, ganun po. May ganun po bang ano dyan? So, merong 4-year course. Joke. So, ay, loko-loko talaga ako. May mga tinatawag, iba-iba kasi pag ang pagbabaylan. Meron akong mga kaibigan na nagbaylan na pumunta mismo sa mga tribo para pag-aralan yung pagbabaylan. Pero hindi sila ugat from that bloodline. Meron ding galing sa bloodline. Pero dahil nga nagkaroon din tayo ng socio-economic changes na tinatawag ba, hindi na ipapasa yung ibang mga pag-aaral. So may mga tulad ko na inaalam, kami yung mga mahilig mang-alam ng mga bagay, tapos pinag-aaralan. Bago ako mapunta dito, so namatay mama ko, pangalan ng mama ko Sampaguita. Hi mama, sa heaven. Before that, mahilig na ako mag-meditate. Pero nung napunta ako sa isang healing retreat na meron palang plant medicine, tas nakita ko iba-iba yung modalities ng healing na hindi lang siya talk session kasi meron akong background sa life coaching. Iba-iba pala. So, nakita ko na ang pagbabaylan is iba-ibang modality, basically space holders. Natuwa ako eh, nung hinihila ko kasi for the first time, I used to be I used to be an alcoholic. I used to have bad relationships with people. As in, kung may papunta na ng demonyo, yes, papunta na siguro doon. Pero nung habang umiikot yung buhay ko, habang hinihila ko, parang gusto ko bang i-share sa mga tao tong nalalaman ko. So, nung nalalaman ko na siya, tapos nakakatulong pala siya, in-incorporate ko na din yung pagiging coach ko sa life and communication. So sabi ko, wow, ang ganda palang nito. Ano siya, parang kung hindi ka na okay sa traditional medicine or sa nakagisna natin na medicine na pupunta ka ng hospital, this really helps, especially sa mga tao na may mga dinadanas. Like, I would say, mental illness, the people that I've helped and supported usually are people who has illnesses on the mind and also addiction to things. Kasi yung iba kong mga modalities nakaka-release siya ng addiction. Meron ding mga grieving, tapos meron ding mga physical ailments talaga na sumuko na rin sila sa pharmaceuticals and would like to try something more herbal, more spiritual. Because sipin mo, kung magkasakit ka ng sobrang lala, like my mom, nagka-cancer yung mama ko eh. And yung mama ko nag-give up siya sa pharmaceuticals na parang lalo lang akong pinapagod ng mga gamot na yan. So, naghanap siya ng other way, which is stem cell naman for us. So, yeah. So yun po, clarify lang po natin na hindi po siya yung typical na yung, kasi dito po sa OTR po na marami pong na-interview ng mga albularyo, hindi po siya yung sinasabi natin na merong kapring sumusunod sa'yo, hindi po siya yung gano'n. Ha? Meron ba? Ako, naniniwala ako sa espiritu. Naniniwala ako sa mga elemento. Kasi for sure,
Ayan na, may mga quantum entanglement na pumapasok sa utak ko. Kasi, yun nga, pinag-aralan ko yung spirit science na hindi lang naman tayo yung may mga entities talaga. And of course, ang daming mga energies na sobrang luma. Sabihin na natin mga kabuti. Ang mga kabuti ay has been here on Earth millions of years, more than us. So imagine kung ang mga tao ay merong mental capacity na yung utak ko hanggang dito or may naaalala ang mga tao eh. Imagine the memories of like myceliums, the memories of trees. So I just feel na merong mga elements and we just have to coincide with them. And kailangan lang nating magbigay-pugay ba. Kung may mga naniniwala sa Buddha, kung may naniniwala kay Allah, kay Jesus. And it's so safe to say na all of these things that we believe in. And if it's not true, it's not true. Kasi nag-aaral din akong philosophy. So, may mga bagay. Ako, nag-usap na kami ng sarili ko na kung ano yung paniniwalaan ko. Kung anong pinaniniwalaan mo, paniwalaan mo, and I will not parang objectify it. Hayaan kita. Kasi paniniwala mo yan. Hindi akin yan. Pero kayo personally po, meron po kayong dahil na yung ganun ba, yung diwata, ganyan. May mga ganun po ba kayong experiences sa pagiging siya? Meron isang lumapit sa akin na syempre, andito nga tayo sa New Babaylan, no? Tapos, nung tinulungan ko siya, ano kasi yun eh, parang feeling niya may element na lumalapit, na lagi daw dala-dala niya. And parang napapagod na siya, na buhat-buhat niya yung elemento na yun. Tapos, tinulungan ko siya na i-clear yung mind gamit yung mga plant medicine tsaka mga rituals. And so far, umu-okay naman. Pero kasi, ang mga problema ng mga tao with the other elements, minsan sila din yung gumagawa eh. So, napaka-science ng ng mga thinking ba. Kasi minsan masabihin nila na may elemento, pero yung pala, it's a metaphor for something. Communication coach ako. So, hinuhuli ko yung mga sinasabi nila sa akin. Tapos, I try to make sense out of it. So, pag lumapit ka sa akin, sinabi mong may manananggal kang nakita, hindi ko sasabihin na walang manananggal. Aalamin natin, ano bang klaseng manananggal yan? Ano ba yung nakita mo? Paano mo nakita? Anong state mo nung nakita mo yun? May problema ka ba nito? Masaya ka ba? Wala naman, bigla lang nagpakita. Kasi minsan, sobrang lakas ng utak ng tao. So, pag meron tayong mga nakikitang bagay bigla because of maybe hallucination. Because ako, napunta nga ako sa dark days, no? So, nung tinatanggal ko na yung mga toxins sa katawan ko, meron akong hallucinations na akala ko may sumusunod sa akin, na akala ko merong mga ganon. Pero minsan may sumusunod naman talaga. Hinahayaan ko na lang. Nakakita ako nakasense ako. Hindi ko alam kung saan ko nakuha to, pero mula bata ako, may mga sumusunod. Tapos hinahayaan ko lang sila. Parang, may sumunod dun, no? Tapos hayaan niyo lang, mga ganun na. Kasi minsan pag kasama niyo ako, alam to ng mga kaibigan ko. Parang, alam niyo yung pag na-feel mo na may multo, yung parang tumataas balahibo mo. Sumagana sila, parang may dumaan na. So, hayaan niyo lang, padaanan niyo lang. Yun yung sinasabi ko na we need to co-live. Kasi sabihin natin na masasama yung mga kapre, kung ano man ang tawag nyo. Kung ano man ang tawag nyo, masama yung may entity na ganyan. Ano ba kasing ginawa mo? Bakit masama yun? Kasi kung wala kang ginagawang masama, baka gusto lang makipagkaibigan yung mga yan or gusto lang nilang dumaan ba? Ayun po, no? Paano naman po ba yung maging isang Neo Babaylan po? Ano po ba? May training po ba yung ganyan? Ang ganda. So, ito na pag-isipan ko. So,
para umalam ka ng isang bagay, paksa, or any subject, kailangan mo ng, very science, kailangan mo ng output, makikita ba? So, nung tinutulungan ako ng isang baylan, si Guru Tashi, tinutulungan niya ako noon eh. Tinuturo niya rin sa akin kung para saan yun. So, feeling ko yung mga baylan talaga, it comes hand in hand with them na, okay, ito yung tinuro ko. Tapos, syempre, since nalalaman mo, tas nakikita mo sa mga tao yung epekto ba, nagkakaroon ka na ng thesis. Na, ganito pala yan. Paano mo lalaliman yung thesis mo? So, you learn more about it. Ako, to be honest, since neo-babaylan nga ako, bukod sa nagtuturo sa akin si Guru Tashi at that time, is nilaliman ko rin yung pagbabasa ko. Kasi hindi mo naman makukuha yung mga bagay ng ganun ka lang dito, no? Nasa'yo na ang powers. It doesn't come that way. I mean, kahit yung mga albularyo, for sure na kinausap nyo is pinag-aralan din nila ang mga bagay. Kasi para mapunta sa utak mo or para magawa mo ng maayos. Tapos nakakilala din ako ng isang kaibigan, si Anino. Nung nandun ako kay Guru Tashi, si Anino naman ay isang neo-baylan din, tumutulong din siya. Actually, hindi namin nga tinatawag yung sarili namin na neo-baylan. Ako, hindi ko tinatawag yung sarili ko na ganun. Parang tumutulong lang ako. Space holder. Tapos, yun naman, si Anino, ang galing niya sa halaman. So, pag naglalakad kami, bilang, sa Maginhawa to kasi lumipat na ako ng Maginhawa sa QC. Ayan, nakakain yan. Ito, hindi yan pwede kainin. So, alam niya yung mga pwedeng kainin sa hindi at kung para saan siya. So, natuto rin ako sa kanya na, ito pala para sa ganitong sakit. Ito pala para mag-heal ka from this. So, ang akala kasi ng mga tao, ang pag-shaman o pagbaylan ay puro spiritual. Pero sa tingin ko, parehong spiritual at saka physical eh. So, yung mga kinakain natin, it really helps us na para maging, mabago natin yung disposition natin. So, isa rin si Anino sa mga tumulong sa akin. At si Kuya Bong Torre, wisdom naman yung nakuha ko. Kasi, tinuruan din niya ako ng mga wisdom na, alam mo yun, na pwede mong i-apply once you're space holding. Kasi, importante yung mga salita, especially if you're trying to heal from something, afterwards. Kasi ang nangyari, pagkatapos bigyan ng medisina, yung iba, or pag sa doktor, di ba, bigyan ka ng medisina, inumin mo to, ganito ang oras, inumin mo ganyan. Tapos na. Pero pag pinag-aralan mo yung mga baylan, all throughout, even mga albularyo, meron yung mga return na balikan mo ako, tingnan natin kung anong nangyari sa'yo. Tapos pag inalam mo na, kailangan yung mga sasabihin mong salita ay nakaangkop sa pinagdadaanan nila. At kung paano mo sabihin ito. Kasi minsan, pag masyadong seryoso sa mga tao, hindi rin tumatagos. So, maganda rin na yung mga wisdom minsan is pinagtatawanan lang because life is funny. It's supposed to be. So, hindi po siya yung clarify lang po na, hindi po siya yung typical na iniisip natin na magre-ritual kayo, may mga kandila sa ganito, ganyan, gano'n. Yung parang stereotypical na, hindi naman po siya yung gano'n. More on... Meron akong mga ginagawa na base sa paniniwala ko ay nakakatulong sa mga ceremonies. So, kasi minsan pag nasa ceremony ako, meron talagang, hindi ko alam kung saan galing to. Mula bata ako, meron akong nasisense talaga na, kunyari, may bad energy na papalapit sa'yo. Tapos, alam ko na mababad mood ka na after a while. So, since I wanna make the space holding very comfortable, tapos very safe for the person, pag may mga lumalapit na ganun, tinataboy ko talaga. So, mumukha ko sumasayaw. Noong una, hindi ko alam na pag ginaganon ko yung mga bagay sa ceremony, mukha siyang sayaw. Tapos may nagsabi lang sa akin na isang participant, nakita kita sa isang ceremony, parang dumami yung kamay ko daw. Kasi naggaganon ako, nagtataboy ako ng mga
energies na hindi akma for that ceremony. So I guess the ritual is really helping. So, gusto mo yun? Nilagyan natin ng science lahat ng ginagawa naming mga baylan. So, merong mga ganun. Kumakanta rin ako sa ceremonies ko and also plays music. Kasi ang music sobrang integral part niya for ceremonies. Yun yung maririnig ng mga tenga natin pag nakapikit tayo. Yun yung pinaka-sense na sobrang lakas. I remember when my mom is in the emergency room, tapos gulay na siya basically. Nagkwento lang ako ng mga memories ko from childhood to up until I'm grown. Tapos umiyak siya. Yun pala, yung tenga pala natin, even pag namatay tayo, and the mind dies, the ear stays for a while. So isa rin yun sa mga medical na sabi ko, okay, kaya pala sobrang importante ng sound and ng frequency. Kasi iba rin yung madadala niya sa isang lugar. You will feel safe. Dadalhin ka niya sa mga bagay na kailangan mong puntahan. Sa Amazon, may tinatawag na Icaros pag nagbibigay ng plant medicine. Sa Icaros, kumakanta sila ng walang meaning na kanta. So parang kanta nila sa nahi 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 nahi. So pag nasa ceremony yung mga tao, they come up with the words on their mind. So kung ano man ang pinagdadaanan mo, tas ano yun, umuulit lang yung kanta na yun for minsan ng mga ceremony, 5 hours, 8 hours. So, isipin mo, tumutugtog yun, nakapikit ka, you will really come up with the words na sinasabi ng mga kanta. So, ang mga kanta, ang mga tao, ang music ay sobrang importante. For me, sa ibang mga baylan, up to you. But for me, it's super integral. At saka sobrang importante na ang music mo is galing sa sa'yo mismo, sa mga tao mismo. Hindi canned music. Hindi mo ipi-play sa speakers. Although nakakatulong yung sa speakers, iba rin siya pag live music mo siyang ginagawa. So sa mga ceremonies ko, I do live music. I sing, I dance because so para siyang in layman's term, it looks like a performance, but it really is helping the people I'm space holding. Possible po ba yun na yung walang music o kailangan po talaga? Parang super important siya. Na May modality na walang music. So if you've heard of Vipassana, so sa Vipassana, it's an 11-day retreat. Meron tayo dito sa Chaong, Quezon. Sana makapunta kayo kung sa mga nanonood. Vipassana is an 11-day retreat na magme-meditate ka lang for, I would say, 4 hours or to 9 hours every day. Ako kasi noon parang 9 hours. Yun, walang salita. Pero since it's also a healing modality, it really will help you. So imagine, hindi ka magsasalita. You cannot talk to participants for 11 days. So, ang nangyari sa akin nun, parang lalo kong naintindihan yung sarili ko ba. Like, in silence, there is also healing. So, pag tinatanong ngayon ng mga tao, ano ba talaga yung Neo Bailan? Ano ba yun? May modality ba? Or may kailangan ba? Sa akin, kung ano ang nakakatulong sa tao, kung ano yung nakaka-heal sa kanila, kung ano yung makakapagpagaan ng utak nila, yun na yun. Kaya rin ang tawag ko talaga sa sarili ko is space holder. Even may mga shamanism part yung ginagawa ko. Kasi ang ginagawa ko medyo halo-halo na eh. So may rituals from the Philippines, merong mga ceremonies from the Amazon. I also do meditation before giving the plant medicine. May cacao din, may cacao ceremonies din. So sa akin, it's amalgamation of everything. Amalgamation of everything that I want to impart with the people. Tapos may communication coaching pa ako. So, kaya ko siya tinatawag na Neo Babaylan. Hindi na siya yung from the tradition itself. But
magkakasama na, amalgamation na siya. So, ano po, no? Each ceremony po talaga, matatagal po talaga siya. Ano po yung pinakamabilis? Depende. I do hape ceremonies for an hour. So, hape is, kwento ko na ba kanina yan? Amazonia snuff na tabako. Tas yung kambo naman is frog poison. So, before, sobrang alcoholic ko, tas nag-iossi ako. Tapos, kinambo ko ni Guru Tashi. Tapos, ano siya eh, parang lalagyan ka ng ano sa likod, ng sugat. Tas ilalagay yung frog poison. So, susunugin yung likod mo, mga dots. Tapos ilalagyan ka ng frog poison. Tas after nun, parang magpa-purge ka ng mga 3 to 4 hours. So, susuka ka talaga. Ilalabas niya lahat ng toxin sa katawan mo. So sabi ko, wow, sobrang wild nito. And true enough, after that, ito kasi yung panahon na nililesen ko na yung alcohol ko. Kasi nga, I'm trying to heal myself. Pero, ayun, nawala. Nawala lahat ng mga, hindi na ako makainom after. Hindi na ako makapagsigarilyo. Though nagve-vape pa rin ako. I wanna change that universe. And, hindi ako makakain ng pork. So may mga ganon. Hindi naman sa lahat ganon ang epekto. So ang kambo is breaking habits. So kung ano yung mga habit na ayaw mo nang balikan ba, na hindi bagay sa katawan mo. Kasi I would say na sa ibang tao okay naman yung alak eh. Pero sa akin kasi hindi bagay. So yun yung inalis niya sa buhay ko. So mag-4 years na 4 years na akong sober. And I'm so happy kasi hindi ko pala kailangan ng alak to enjoy life. And meron ding mga iba-iba pang mga modalities. I do meditation for people, sound healing. Iba-iba siya ng ng lifespan ba? Ng time span. So recently, meron akong gustong i-develop na flow. Habang gumagalaw kasi tayo, naaalala ng katawan natin yung mga bagay. So, may mga flow tayo na kailangang i-release and also learning about shake therapy. So, in shake therapy, pag ginagalaw natin yung mga katawan natin up to a point na sobrang nanginginig ka na and visually it looks weird. So, may mga nare-release tayo na mga tensions all around our body. So, ganun siya. Maraming mga plant medicines. May ayahuasca, merong mushroom ceremonies, maraming mga ceremonies na... Pero here in the Philippines, kasi I'm learning more about our own culture. So gusto ko pang laliman yung mga pag-aaral ng mga baylan dito. Kasi gusto ko rin dalhin sa next generation. Kung hindi man ako yung magpalaganap ba, at least ma-share ko sa mga upcoming neo-baylan na ito yung mga modalities natin sa Pilipinas. So meron, ang dami dito. Sila Steve Manzano, sila Opalyn, sila Jyoti. Ang daming mga kasabay ko, si Angela Malaya. Marami akong mga ka-batchmate ba sa pagnineo-baylan na masayang kasama rin. Kasi may kanya-kanya ring modality. Sila Dave, meron akong na-experience na nakaraan, breathwork siya. Tinatawag niyang 9DMT. So, hihinga ka lang. Ito, sobrang simpleng modality, humihinga ka lang. Pero yung paghinga mo is malalim. Tapos, I went to a space na it was really hallucinations. Na sabi ko, what the? Wow. Tapos, may na-discover ako sa sarili ko. It's a journey. It's a nice journey. Nandiyan din sila Rowan Santos ng LU. Ang daming mga tao. Isa lang ako sa representasyon ng mga neo-baylan ngayon na tumutulong sa mga tao, pero sobrang dami. Sobrang daming mga neo-baylan, which is fun kasi we're bringing the traditions back. Pag nagse-ceremony din po ba kayo, yung nagtatrans po kayo, yung ano ba? Oo. Kasi yung po yung nabasa ko nung nagre-research ako yung... Okay. Anong nasa nabasa mo trance. sa research? Yung parang ano po, may trance na nangyayari para ayun po, makapag-connect sa ganito or healing, gano'n. Yeah. Meron every time. So, every time na nasa ceremony ako,
nararamdaman ko sila, pero na-affirm sila ng mga tao na may energy. So, merong owl akong laging nakikita sa ceremony ko. Na for some reason, yung ibang mga lugar, wala naman talagang owl. Pero lagi akong merong owl na kasama. So, meron talagang mga energies na lumalapit sa'yo. Meron akong one time din na kumakanta ako, tapos nawala ako. Nakarinig ako, habang kumakanta ako, hindi ko sarili ko yung naririnig ko. It's an old tree energy. Sobrang weird. Old tree energy siya. Sabi ko, what? Hindi na ako. May tinatawag na if you're a vessel, you let go of that feeling na yung ego mo is within you and just be there as a physical body. So, merong mga ganun na nandun lang ako. Tapos, alam mo yung, kaya naniniwala ako na parang totoo yung sapi. Alam mo yung parang may sasapi sa'yo. You're in the state of trance. You're in the flow. You're not thinking. You're not anything at all at that time. You're just vesseling. May mga ganun talaga. Maraming moments na I'm a vessel. Meron doon isang purge ceremony. So, a purge ceremony na is sisigaw, ilalabas nyo yung galit nyo or kung ano man through shouting. Tapos, at one part of the ceremony, I was so in trance. Pero hindi ako galit. Hindi ko alam kung kanino galing yung mga galit na naibabato ko. It could be my deeper anger or it could be anger from the people within me that hindi nila malabas siguro. Tapos napapasa nila. Kasi sobrang sensitive ko sa emotion or sa energies ba. Na nararamdaman ko pag hindi ka okay. Nararamdaman ko kung bored ka na. Nararamdaman ko kung galit ka sa akin. So, there's really a chance in it. Ay po, pagka nagkaganyan po kayo, hindi naman po siya yung delikado, no? Yung may risk po ba yan, ganun, na mamaya mawala ka sa ganito, yung mga ganun. Oh, mawala ka sa... I love that. Pag... Ang usual na ano naman... Ako sa pag-aaral ko, before ako mag-aral, ang usual is, naku, baka, yun nga, delikado yan, or hindi ka na makabalik sa katawan mo, or whatever. Pero naniniwala kasi ako na sobrang lakas ng utak natin eh. You will never be lost in a ceremony. Kaya siya ceremony is because someone is space holding for you. So, hinuhold yung space for you dun sa isang lugar. So, kaya naglalagay yung iba ng kandila. Eto, lagyan natin ng mga dahilan ang mga bagay. Ako personally naglalagay ng kandila sa ceremony is to put fire into the space. So pag napansin mo, kung nag-research ka pa ng mga lumang mga baylan, shaman all around the world, there's always fire. Because fire is energy, is light. So bagaling yung apoy na yan, di ba? So yung apoy na yan, it brings light to the ceremony. Yung mga bagay na sinasabi nila na could be dangerous is because they don't trust enough. But if you trust enough and you know na everything is going fine, trust me, it will go fine. Pero if ang nasa utak mo is, hala, di mangyayari to, automatic, di talaga siya mangyayari. So if people are like looking at risks, kasi sa lahat ng bagay, sa lahat ng ginagawa natin, meron talagang risk involved. Kailangang malaman ng mga tao or yung sa mga nagsa-space hold kung ano yung bagay sa hindi bagay. Kasi may mga modalities na hindi mo pwedeng pagsamahin. That's when it becomes risky. Or kunyari, bibigyan mo ng happy ceremony, pero let's say nakainom siya. Hindi maganda yung epekto nun sa katawan. That's when it becomes risky. Pero kung katulad ko, bawat ceremony ko kasi, a month before the ceremony, magme-meditate ka na, magre-release ka na ng mga meat sa katawan mo. So, kakain ka muna ng vegan food if you can, exercise. So, prepare siya. Hindi siya yung bagay na, tara, bukas! No, it's a preparation.
Bakit po kailangan maging vegan bago po mag-ceremony? You want to be at your best entity, best self ba? When, tawag nito, pag humarap ka na sa plant medicine. So, gusto mo na balinis ka, pinakamaayos mo. Kasi in meditation din, dun mo maiintindihan na, okay, ba't ko ba ginagawa to? Bakit ba ako magpapaseremony? So, kailangan ng isipin ng participant kung bakit siya magpapaseremony. So, in that time that you are given silence, and meron pa akong pa-assignment. Para talagang systematized yung ganap ko. So, a month before, meron kang gagawin. It's an everyday thing. 7 days before the ceremony, meron kang assignments. So, aalamin na natin before your ceremony kung ano bang ginagawa mo, bakit ka ba magse-ceremony. So, you put that. Bakit ka magse-ceremony, list down the people you love, the people na hindi mo okay ba. So, also have an assignment to talk to like 5 strangers. But may mga ganun ako. Kasi since nga may background ako, parang minentor ako before ng isang life coach, si Coach Russ. Hi, Coach Russ. So, yung mga natutunan ko from that din, kinukuha ko din and sinishare ko din sa mga tao. Kasi, para bang nagkaroon ako ng syllabus. Ito pala yung maganda. Ito yung best na ibigay for this person. So, ganun siya. As of now po, mga gano'n na po karami yung natulungan po ninyo? Oh my God. Natulungan na alam ko, hindi ko rin mabilang Pero so far, sa mga ang dami ko na rin kasing nadaanan na ceremony, I don't count. I just help. So, yung mga makikita mo naman hindi ko rin kasi inaalam kung natulungan kita. You will just go back to me and, you helped me. Meron akong one time na parang nasa random, kasi nagma-music po ako ngayon. I'm in a band called Animatera and P4. May lumapit sa akin, sabi niya, sobrang natulungan mo ko. Tapos sabi ko, wow, that impact. So, hindi ko rin alam kung gaano kadami, but hopefully, nakadami na. Kasi gusto ko siyang gawin forever. Ano po yung masasabi niyo? Pinaka-memorable na experience niyo sa buong journey niyo na po na to na pagsasyaman po? Journey. The most memorable thing about the ceremonies and these journeys is yung mga look in their faces after every ceremonies. Like, kasi after their ceremony, I'm there and then I would tell them to open their eyes. So I'm the first person you're gonna see after your ceremony. And nakikita ko alam mo yung naibsan yung mga nararamdaman nila. And I feel, habang tinatanong mo yun, lumabas lahat ng mga mukha ng mga... Kasi minsan, naiyak ako. Bobo. Kasi minsan, may mga bubukas mata, tapos sobrang... Alam mo yung masaya sila, tas naluluha sila kasi may natanggal sa buhay nila na hindi na nila kailangan. And that was me before. Na meron akong isang ceremony na ako naman yung participant. This is when I was dealing with a lot. Tapos, ang sarap. Alam mo yung parang, wow, buhay ako. Because I was diagnosed bipolar. I used to think na walang makakaintindi sa akin. And then that ceremony came. And it was such a, pwede palang mabuhay, pwede palang masaya palang mabuhay. So now, that's my best memory. All of the faces that I've done ceremonies with. Kasi I couldn't tell if I helped them. All I can do is support them. Pero kung nakatulong sa kanila yun afterwards, it's up to them. So, hindi ko kasi ito pinapromote sa any of my social media. So, mare-refer ka lang from people who did ceremony before.
So, ganun lang din. It's word of mouth. So, when you come in, you ask me for like support, I will entertain you and I will most probably provide you with everything that you can do with me in the ceremony space. And then you pick whatever modality. Ang ginagawa ko actually, pag sinabi ko yan yung gusto mo ceremony, alam mo ginagawa ko? Research about it. Or if I do have materials, I would give you. Para naintindihan mo kung ano yung mangyayari sa... I don't want you blindsided na pagpasok mo is, ano to? It's so weird. Or whatever. May initial interview pa nga ako eh. Sobrang ano talaga to. Plinano ko talaga siya. So initial interview, we meet in person. We talk. Why? Why do you need this ceremony? And I need people to be honest with me. Kasi if you're gonna sidestep me na, hindi, gusto ko lang to i-try. Meron akong mga ginanon na, siguro hindi mo pa panahon na mag-ceremony, so you can look into other things. Or I can help you, but maybe not this. Because you're not decided yet. You have to know in yourself why you're doing things, not just doing things. So initial interview, we do the 1 month thing, we do the 7 days, and then ceremonies. I'm assuming po kapag yung environment po dun sa ceremony, dapat tahimik lahat po. I pick, sometimes I let people pick. I just tell them na wag sa city. So, mas maganda kasi nakalupa energy. So, meron nang nagpa-ceremony sa dagat, sa bundok, sa kung saan. So, minsan ako naman nagbibigay. Uy, meron akong spot na maganda na it's a farmhouse. So, depende rin kasi sa participant ba or sa patient na pupunta. Kasi merong mga patient na would have less. So, you have to think of a way na para akong event organizer nila. So, hindi pala sakto sa budget mo to. Sige, hanap tayo ng babagay sa budget mo. Tapos, ito yung amount na hihingin natin for ito yung mga bibilhin natin for you. Tapos, up to you if you wanna give me an energy exchange for space holding. So, ganun siya. I really give out to you everything na kailangan mo lang bayaran. Kasi, ang hirap naman kung di mo alam kung anong binabayaran mo. May naging negative side effect na po ba to sa inyo? Kasi kanina po na-mention po ninyo minsan na-absorb niyo yung di ba, yung galit. Totoo. Nung una, hindi ko alam kung paano mag-release ng energy from a ceremony. Tapos, minsan mabigat sa pakiramdam. Tapos na-realize ko, kailangan ko lang palang ibalik sa lupa. Si Tita Rowan sa ata nagsabi sa akin nun na, ibalik mo sa lupa. Gumanon siya. Like, ha? Tapos pinag-isipan ko, ganyan yung mga bailan eh. Bigla ka na lang nasasabihan na, ibalik mo sa lupa. Tapos alis yan. So isipin mo ngayon, ano daw yung sinabi niya? So I started, lahat ng mga nararamdaman ko, I meditate. Tapos I release it back to earth. Or pinaka-effective sa akin, kasi pangalan ko Alon no? So pupunta ako sa dagat. Tapos magki-cleanse ako sa dagat to release all the negatives. So even sa Hinduism, may ganun eh. Sa Buddhism, may ganun din. So, dun ko yung iba natutunan. Usually po, yung mga lumalapit po sa inyo, ano po yung gusto nilang ipahil? Ganun? Ipa-heal? Opo. Ano po yung usual? The most usual right now is breaking habits from addiction. So not necessarily drugs, but most of them drugs. Or pharmaceutical. Alam mo ba, meron akong client na parang na-addict na siya sa gamot niya for ADHD. So, we have to release that from you, from that person. So, may ganon. Mostly, breaking habits, removing addiction. Tapos, after that, meron ding mga mental illnesses. Mostly, depressive states and anxious energy. So we have to release them from that energy. Because you are the power in you. So whatever you do, whatever you think, you are the best version that you can be.
And most of the other chunk of people that comes in, they have personal problems, yes, but they want growth. So, hinihil din pala yung kailangan ng growth. Yeah. Because how can you move on to the next level if yung mga previous or past traumas mo, mga nangyari sa buhay mo ay hindi mo pa nare-resolve. So when I'm started healing with the help of Bailans and people, I've realized na all of those things that I did before, all of the shadows can be released. But I cannot go back to them anymore. Ito po, no, curious lang po ako. Kapag ano po, di ba, ano po, may music during ceremony po. Paano po pagka biglang may nag-interrupt po dun sa ceremony? Let them. What do you mean interrupt? Yung bigla pong pipigil kasi di ba po minsan sa dagat o kaya nasa labasan, yung tipong gagalawin po kayo. May lalapit na ibang tao? Opo, yung interrupt. Alam mo, hindi pa yan nangyari sa akin. Kasi I make sure that the space we're in, no one can go. You have to make sure eh. So kasama yun sa space holding na if we're in a beach house in Batangas, I make sure that's the only beach house there. So hindi pwedeng may other people, magugulo yung utak ng participant. Parang, baka instead na safe, maisip niya, oh my God, this is something risky. And pag nagpasok ka na ng ganun sa isang ceremony, yun na yung dadaluyan ng journey nila eh. But if you make sure that everything is safe, no one comes in, and so far, nothing. I've had weird ceremonies na may mga ginawa yung participant mismo. Pero sila lang. I mean, I let them. Sige, you do that. I'm just here to give you a space of love. And then afterwards, you help them. Ano pong ibig niyo po sabihin doon na May nangyari. meron akong bumalik ata siya sa pagkabata habang nasa ceremony. So, nag-start siyang may hinahanap siya. So, pag lumabas na siya dun sa space where we're at, dangerous na eh. So, kailangan mo silang pabalikin pero hindi mo pwedeng sabihin na, upo ka dyan. You have to be nice about it because you're holding a space na ganong energy. So, ang ginagawa ko, since I'm a communication coach din, we come to terms where you're at. So, if you're a child at that moment, I treat you as a kid. So, pag ganun, hindi, okay lang, dito ka na lang muna. Ganon. Meron ding one ceremony, maghuhubad yung participant. So, kailangan mo sabihin ng, huwag ka maghubad. Pero in a nice way. So, you make sure that this is a safe space. So, do you want to do that? But you have to be in another room. You just treat... When things like that happen sa ceremony, when things go awry, you just have to make sure that these people know what they're doing. And they know. You just need to remind them na, ito yung ginagawa mo. Do you want to do this? But kung gagawin mo to, you need to be on another separate space so that other people can still do the ceremony. So you just need to make sure, basically for me, space holding is just making sure that everyone is okay, safe, comfortable. tingin niyo po bakit dumadating sa point na ganun po yung ginagawa nila? This is my opinion only. Ito yung mga bagay na hindi mo magawa, tas binigyan ka ng safe space. So imagine you're in a super, super safe space. You're gonna be real honest. You're gonna do whatever you want because safe eh. Sobrang safe ng space eh. So it really, in psychology, you can look it up. Ganun talaga yung nangyayari pag sobrang safe ng space eh. People become comfortable in their own body, in their own emotions. So some people cry relentlessly. Okay lang yan. Iyak ka. Minsan sinasabayan ko pa nga eh. Kasi
nakakaiyak eh. Meron siyang pinagdadaanan na nakakaiyak. Might as well join you. Or kung yun yung nararamdaman ko, alam mo yun. So, that's what happens when you provide a safe space. People enjoy themselves more. Mayroon pa po ba kayong ibang parang ceremony stories po na pwede niyo pong ma-share po sa amin? Because I keep my ceremony close to my heart. Like I don't wanna. Kasi yung ibang mga hindi ko na makakwento yung iba eh. I wanna keep them private. I mean, on the ceremony itself, I try not to talk about their experience because it's their experience. If you wanna experience it, I mean, kayo mismo mag-experience nun. What I can tell is there are some wild journeys. I've seen everything. Nakita ko na lahat sa mga ceremonies. Pero I think di ko pa nakita yung lahat-lahat. So meron pa yung madami pang mga kakaibang mga mangyayari. Meron ding sinapian, meron ding mga akala nila diwata ako sa gitna ng ceremony. May lumapit sa akin, sabi niya, ginanon niya yung mukha ko. Sabi niya, diwata ka pala. And I'm trying to not feed that. Kasi pag nasa ceremony, hinahayaan ko lang yung mga participants to think what they want to think, but I don't feed. So, katulad nung yung bata, mo lang, pero you don't feed them na, alam, cute naman ng baby na yan. Or what, alam mo yun, or yung diwata, pag sinabi niya, oo, diwata ako, di lalong nabaliw. So, I try not to feed them, but I also try to make a standpoint na, I need to remind you without saying na nag-observe lang ako dito. I'm just an observer. But para lang staff, basically. Kung may gusto po maging neo-babaylan o shaman na nanonood po ngayon nito, ano po yung mapapayo niyo po sa kanila? Wag. Charot. Hindi, mapapayo natin sa mga neo-babaylan. May mga nagtatanong eh. Pero kasi ngayon ako parang gusto ko pang matuto. May mga nagpa-mentor nung nakaraan. Pero hindi as hindi shaman. Nagpa-mentor sila about life. And ang gusto ko lang sabihin, kung gusto nyo maging baylan or gusto nyo maayos ang buhay nyo ay kung ano yung gusto nyong ipadala sa mga tao, kung anong wisdom, kung anong aral ang gusto nyong idala sa mga tao, gawin nyo muna. Masaya ako. Alam mo ba, hindi ako masyado nagkikwento rin kasi about this side of my life. But it's nice. Parang I get to experience na ikwento ng buo. And I hope people and kung sino mo makapanood nito, even kahit dalawa lang manood, okay lang sa akin. I mean, sana meron silang napulot. Kung wala kayong napulot, hindi ako si Alon. Diba? I guess my final message to people is live your life. Past gives you depression, future gives you anxiety, but being present is a gift. I like that. Thank you. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!